Okay, isang mapagpalang araw sa inyo at mula po doon sa Taytay Rizal, tayo naman ngayon ay nandito sa bayan ng mga balot at itik, ang bayan ng Pateros. Dito po tayo sa parokya ni San Roque at dambana ni Santa Marta para sa ating special na edition din muli ngayon para sa Misa at Mesa. Ang simbahan ng Pateros ay itinatag ng mga Agustinong Pari bilang bisita ng Pasig noong taong 1572. At ito ay naging parokya sa pamamatnubay ni San Roque noong unang araw ng Hunyo taong 1815. Ito ay pinatayo ni na Padre Andres Viel at Padre Manuel Pelaez mula sa disenyong bato sa pagkakalikha ni Padre Gomez Marañon. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging saksi ang parokya ni San Roque sa pagitan ng labanan ng mga Pilipinong Katipunero at hukbo ng mga Hapon. Labis ang hapis sa mga pamilya ng mga sibilyang dinakip at dinala sa simbahan na nooy ginawang kulungan sa utos ng mga Hapon. At noong Disyembre ng taong 1944, pinaslang ang maraming sibilyan ng mga Hapon. Isang malagim na pangyayari na naganap mismo sa loob ng simbahan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay muling bumangon ang mamamayan ng Pateros, gayon din ang simbahan nito. Mula sa kinabibilangan nito sa Archdiocese ng Maynila, ito ay napasa ilalim sa Diocese ng Pasig dahil sa pagkakatatag nito noong August 21, 2003. Taong 2009, sa masiding debosyon at panalangin ng mananampalatayang tiga-Pateros, ang parokya ay iniluklok bilang dambanang pang-diocese ni Santa Marta, ang Pintakasi at Rosas ng Pateros. Ito ay sa pamumuno ng unang rektor ng dambana at kura paroko, Reverend Father Padre Orlando Cantillon. Katulad ng nangmatatian ay binigay sa mga Katoliko. Ang una sa lahat, kung gusto natin paghilom, kung gusto natin gumaling, ang unang sinasabi ng dalawang taong ito ay be humble. Walang paglunas sa mayabang. Walang ikagagaling, walang ika-aasenso ang kayabangan. Sapagkat ang kasalanan ng demonyo ay kayabangan lang. At hanggang ngayon, nagdurusa siya dahil sa kanyang kayabangan. Nasugatan sa San Roque, subalit yun ay dulot ng kanyang paglilingkod. Kasalanan ng Birhen, yun ay dulot ng kasalanan ng tao sa kanyang pinakamamahalagan. Subalit sa San Roque o sa Birhen, mayroon tayong matututunan. Walang mapapala ang kayabangan. Be humble. Katulad ni Pedro na lumubog pagkatapos siyang magdakad sa tubig na basa namin ang linggo. Be humble and ask the Lord for help. Let's say, Lord, in this time of future, Father, receive from hand through Christ our Lord. Amen. Okay, so matapos ang misa kanina, Ngayon naman, Mesa. So, ito ang hapag dito sa Pateros. Pateros. Kilalang Pateros sa mga itik, kaya meron tayong kaldereta, itik. siyempre sa balot. Kaya lang wala tayong balot ngayon, pero yun yung mga pagkain talaga dito. Dahil may itik, meron din itlog. Yan, yung ating panghimagas, yung famous din dito, yung inutak. Yun yung dessert, inutak na may sorbetes. Mamaya papakita natin yun. Pero sa ngayon, si
Simulan mo natin ang pagkain natin, Father. Ay, maswerte pala tayo kanina, no? Dahil kasama tayo sa misa sa pamumuno ni Bishop Sok, no, ng Dagupan. At si Bishop Sok kasi, hindi na itatanong ng ninyo po, ay taga dito po, Tubong Pateros. Kaya siya ay nagmisa ng huling nobinaryo para sa kapistahan ni San Roque. At kaya tayo nagpunta dito sa Pateros dahil nga sa kapistahan ni San Roque. And speaking of San Roque, San Roque. Si San Roque ay, siyempre, no, siya yung naging pinakamatunog na pangalan ng isang santo na natigit ng panahon ng COVID. Dahil kasi siya yung patron ng mga salot. Ay, sa mga salot. No? So, isa sa mga salot talagang naabutan natin, naranasan natin ay ang COVID-19. Yan. At sa Quiapo, no? Quiapo. Talagang nagnobina sa pamumuno ni Monsignor Din. Talagang nagdebosyon sa pagnonobina. Si Monsignor Din, araw-araw, naalala ko yun, no? Talagang masighin yung debosyon niya dahil talaga itong salot ng COVID na to, hindi naman natin inasahan. Hindi natin alam, lalo na nung wala pang vaccine. At nakakatuwa, no? Doon natin mas lalong nakilala at na-appreciate itong si San Roque. Kaya naman, napili natin ngayon na puntahan itong si San Roque. Yan, at dito sa Pateros ay merong parokya na nakapangalan kay San Roque. Dito mismo yan sa bayan ng Pateros. Ang nag-iisang parokya dito sa Pateros. Oh, Father, no? Pag-usapan na natin ngayon yung naging homily ni Bishop. Kaya kung di pala na itatanong ang lahat, ngayon ay August 15 at pistahan din ng pag-aakyat ng mahal na Birheng Maria o ang Assumption. At napakaganda kasi na-relate ni, napag-ugnay, no, ni Bishop Sok yung virtues ni Mama Mary at ni San Roque. Okay, sabi nga, no? Rehas na sugatan. Itong si San Roque, sugatan physically. May mga sugat. Pero si Mama Mary, bagamat, no? Walang bahid bungis, hindi nakawakan ng kasalanan, sugatan ng puso dahil sa mangyayari sa kanyang anak. Si San Roque, yung image niya, di ba, makikita niyo, meron siyang sugat sa patuhod. Yung sugat na yan ay dinidilaan ng aso. Nung siya po ay, kasi ang magandang katangian ni San Roque, kung bakit siya naging patron sa panahon ng salot, ay dahil nung panahon nila doon sa bansang France, nang magkaroon ng salot, siya yung talagang lakas loob na tumulong sa mga taong may sakit. At nung siya na yung nagkasakit, ang tumulong sa kanya, kasi ayaw nga niya makahawa, ang tumulong sa kanya aso. Nagdadala ng pagkain niya, aso. Kaya yung aso may pagkain. Yun pala yung kailan. Pala yung kwento. Oh, pero mabalik tayo doon sa mga Bishop, no? I-relate niya yung dalawang karakter. Si Mama Mary. Dalawa ba tatlo? Sino yung pangatlo? Hindi, ay yung karakter na sinabi. Sino yung pangatlo? Hindi yung tatlong katangian ni Roque at ni Mama Mary. Characteristics yun. Karakter yung tao. So, si Mama Mary at si San Roque. I-relate yan ni Bishop. So, ang sabi niya, no? Sabi niya, yung unang age na meron kong dalawang karakter na ito. Si Mama Mary at saka ni San Roque, yung humility. Pareha silang humble. Kailangan po yung kababaang loob. Kaya nga minsan sabi nga na yung mga sugat natin nagdadala sa atin sa kababaan loob. O, alam mo, ang kababaang loob, alam ko kay San Roque, dahil nabanggit mo, no, bukod siya ay patron ng mga salot at siya'y mayaman, anak mayaman. Pinala niya yung kanilang mga ari-arian para sa mga buka. Isang pagpapakita ng kababaan ng loob. Hindi material ang kanya, ang para sa kanya, kundi ang makatulong sa kapwa. Kahit na kahit na mayaman, mas piniling mabuhay ng simple na. Yan, no? So, talaga yung pagpakumbaba
No, sabi nirelate nga ni Bishop dyan kanina, yung mayayaman. Ang gamot dyan, pagpapakumbaba, humility. Kapag ang isang tao mayabang, walang pagpapakumbaba, mahirap daw gamutin. Totoo naman talaga. O yung kayabangan na yan, ay nagugat yan sa pagmamataas. Yung pride, yan. Pangalawang H ay honesty. Katapatan. Si Maria naging tapat at huli, at si San Roque ay naging honest din. Yung sa kanya pong paglilingkod sa kapwa. Parang walang halong pagpapanggap, walang halong pagtutunwari, kundi buong katotohanan, katapatan na pagbibigay at paglilingkod. Hirap yan kasi ngayon nababahiran yung pagtulong. Kasi yung pagtulong mo kung walang katapatan, minsan nakukuha yan para maging kilala, lalo na kapag ikaw ay tumatakot. Yung pagtulong hindi na nagiging pagtulong, hindi na nagiging kawanggaw, kundi investment. Kasi meron kang motibo kaya tumulong. Sabi nga, hindi ka talaga generous, ikaw ay investor. Kung naghihintay ka ng kapalit. At panghuli, speaking of pagtulong, pangatong age, helpful. Maging matulungin. Si Maria, naging matulungin. Binigay ang kanyang sarili sa pagiging ina kay Jesus. At siyempre, si San Roque talagang tumulong talaga sa mga tao. Wala nang gustong tumulong. Yun yung very crucial kasi nga, yung ang mga pandemic, ang mga salo, nakakahawa yan. Dahil nung nasabi ko kanina, isa lang yung tanging naglakas loob na tumulong doon sa mga tao, wala na talagang tumutulong. At itong tatlong age na to, sabi nga ni Bishop, 1 plus 1 plus 1 is equals to age, holiness. Kabanalan. Ang tungo sa kabanalan, syempre, yung ating paritao. Hirap nun. Sa totoo lang, ito yung mga mahirap sa pagiging banal. Una, yung pagiging humble. Hirap lukin ng pride. Lalo na kapag merong yabang sa puso, pag merong galit, pag matakas, ang hirap din maging honest. May pinagkako. At ang hirap din maging matulungin or helpful. Kasi syempre, pag ibig sabihin ng pagiging matulungin, kailangan babawasan ang para sa sarili, makukuha ang para sa sarili, para makapagbigay naman sa iba. Kaya gaya nung nabanggit kanina din ni Bishop So, kung tayo po ay nagkakaroon ng sugat, tumawag lang tayo kay San Roque at lalong tigil siyempre sa mahal na Birhen na para tayo talaga makausad o makabangon sa atin itong mga sakit na nararamdaman. Kaya, San Roque, ipanalangin mo kami. kain na. Kay San Roque. O dakilang San Roque, ipag-adya mo kami, idinudulog namin mula sa awa ng Diyos. Sa pamamagitan mo, maiangat nawa ng aming mga katawan sa mga nakakahawang sakit at ang aming mga kaluluwa sa nakamamatay na kasalanan. Alalayan mo kami na magamit ng tama ang aming kalusugan at batahin ang mga paghihirap ng may tiyaga at sa pamamagitan ng iyong halimbawa ay amin ding tamasahin ang kaligayahang iyong nakamit sa bisa ng iyong mabuting kaugalian. Gamot, biyaya ng langit sa lahat ng sakit sa iyo. Mahal na San Roque, mediko sa alinmang salot at karamdaman. O mahal na patron San Roque, ipanalangin mo kami. Amen.
Isang bayan at isang parokya na naman ang ating binisita para sa episode natin ngayon. At syempre, naipakilala natin si San Roque. At isa na namang habag ang ating nakainan at syempre natikman ang mga pagkain dito sa bayan ng Pateros. Kaya samahan nyo kami ulit sa susunod nating destinasyon dito sa Misa at Mesa.